Totoo nga ba na masuportado pa ng ating kababayan na si Vincent Astrolabio itong si Saul Sanchez sa paparating na laban niya kontra sa mismo ating kababayan na si John Riel Casimero ngayong October 13, 2024 sa Yokohama Budokan, Japan? Coach Jason Casimero, may malagang minsay bago ang nakatatang sagupaan nina Casimero at Sanchez. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Tara, kwentuhan na! Alam naman natin na medyo may kunting girian ng Team Casimero at Team Astrolabio sa mga nakarang ilang araw pagkatapos sa tinalo ang binansagang Boy x10 sa kamay ni Junto Nakatani at nabigo nga ang ating kababayan by a round 1 knockout. Pinapahype man ng ilan para magkainitan pa na kung saan sumali na nga sa banat ang trainer ni Astrolabio na dating trainer ni Casimero na si Nonoy Neri. Pero ganun pa man, dumating rin sa pagkakataon na natuldukan na ang hidwaan ng dalawa. Hanggang dumating sa pagkakataon mga kwento na itong si Casimero naman ang may paparating na laban at binunyag ni Astrolabio na makakaharap ni Casimero ay ang dati niyang naging sparring partner. Kaya sa paparating na laban ang sabi niya ay hindi siya tatalpak syempre kay Sanchez dahil sa panahon na nag-sparring sila noon ay binugbog lang niya itong si Sanchez kaya hindi niya isusugal ang pera niya kay Sanchez. Kaya ibig sabihin dito mga kakwento ay mapupunta ang pera niya kay Casimero. Totoo nga ba ito? Pero alam niyo ba mga kakwento na nananatili pa rin ang pagbigay ng suporta ni Astrolabio kay Sanchez at katunayan ay sinabi niya sa isang comment niya sa isa sa mga social media account ni Sanchez na good luck brother. Sa naging minsay ni Astrolabio ayon sa iba, dalawa ang maaring ibig sabihin ni Astrolabio sa pag-good luck niya ay isa ay nagsasabing good luck at sana manalo ka at isa naman ay good luck dahil baka man knockout ka. Well, hindi natin talaga mga kwento alam kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng pag-good luck niya kay Sanchez. Pero baka naman ay gusto lang niya na maging 100% handa itong si Sanchez na harapin itong si Casimero. Samantala tara, ating panuorin at pakinggan ang mapasabog ni Coach Jason Casimero. Isang linggo at bakbaka na mula sa araw na ginawa ko ang video ito. Pero bago ang lahat mga kwento ay syempre, video courtesy po tayo sa YouTube channel na Cuadro Alas It's My Boy. Yung hindi naman anong tawag dyan? Sugarol. wag na lang kayong sumali. Ang importante daw na manalo daw si Utol. Sa mga hindi po marunong magsugal, wag na lang po kayo magsugal. Yung laban namin dito kasi isang oras lang naman dyan sa Pilipinas at sa Japan. Yung weigh-in namin sa October 12 ng 10:30. At yung laban, tanghali din yung laban, siguro nasa 1 AM or 2 at 1 PM or 2 PM ng October 13, linggo po. Ganon kasi yung nila, linggo kasi pagka Monday, marami talagang manonood diyan kasi holiday pag Monday. Monday holiday. Basta ito lang masasabi ko sa inyo guys kasi sinasabi ninyo na Casimero versus Inoue, wala nang magaganap kasi yan yung sabi nyo eh. So ngayon, ayan, yung mga Japanese media na yung gumawa kung, di ba, nakita nyo sa nung ginawa nilang video, yung mga Japanese na yung gumawa na parang na sila ba, gumalaw na sila siguro. Hindi, ako matagal na sinasabi sa amin yan eh. Siguro parang na talaga sila, gumalaw na sila na Naoya Inoue versus Casimero. Pero hindi natin alam. Hindi ko sasabihin sa inyo kasi sasabihin na naman ninyo. Pero yung sinasabi ko sa inyo guys, basta hintay-hintay lang tayo. Depende naman yan sa sa decision ngayong October 13 kung anong decision. Kung tayo, hindi tayo papalaran, di walang Inoue. Pero ang ko sa inyo, ipopromise ko sa inyo. Kasi magaling din yung kalaban. Maganda talaga yung makikita ninyo sa ngayong October 13. Hindi lang naman yan halimbawa magaling ka. Tignan mo yung mga kalaban ni Naoya Inoue, yung sa mga lahat ng laban niya. Nagandahan ba kayo sa performance niya? Hindi kayo nagandahan kasi nga yung kalaban hindi magaling, di ba? Magandahan lang kayo sa performance pag yung once yung kalaban niyo magaling din.
para magandang laban talaga. Tignan mo yung laban ni Naoya Inoue, ilang beses na yung lumaban, hindi maganda yung pinapakita niya kasi yung mga kalaban hindi magaling. Mga kakwento, si Sanchez ay hindi basta-basta ang record nito sa super bantamweight niya ng mga laban. Na lahat ng mga nakalaban niya sa super bantamweight ay puro knockout ang kinalabasan. Kaya ang tanong, maidagdag kaya si Casimero sa kanyang listahan? Ang kasagutan ay 1 linggo na lang at yan ay ating matutunghayan. Kaya kapit na at sabay-sabay nating abangan. Kaya naman, good luck sa ating kababayan, John Riel Cuadro Alas Casimero. Ibandera mo ang bandila ng mga Pilipino. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at may click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kwentong Som Bagayta, kaya kwentong Annalyn Dalin, kaya kwentong Susan Tukero, kaya kwentong Jubes Official Vlog, at ikaw kwentong nanonood ngayong shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa iyo.